Magandang hapon po sa ating lahat. Sa atin pong pagbabasihan po ng ating devotion ngayon ay ang chapter 23 ng Psalms, verses 1 to 6. So, maaari po natin basahin ito. Una po sa English, pangalawa ay sa Tagalog. Sa English po muna, a Psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. You are with me, your rod and your staff, they comfort me. Prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Tagalog po, sa hindi mo natin, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahiga niya ako sa luntihang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Kaya nung balik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakot ng kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, dinaaliw ako ng mga ito. Pinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking makaaway, kung binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking sabi. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. So, sa ating pong pagbubulay-bulay ngayon, pasensya na po kayo kung medyo sa English ako magbabase. Sa unang verse na sinabi na David, ay sinabi niya that the Lord is my shepherd. Kung babasahin po natin sa Psalm 80 verse 1, makikita po natin na the Lord is the shepherd of the church in general, no? Kung sinasabi na David na ang Panginoon ng kanyang pastol, kaya din natin gawin ito. Ang pastol ng buong iglesia sa buong mundo ay ang pastol ng bawat isa sa atin. No? Hindi natin pwedeng sabihin na mas malakas si pastol ko. Hindi pwedeng ganoon. Ang ating kaugnayan sa ating Panginoon ay pare-pareha sa tingin ng Panginoon. Katulad ng ginawa ni David. No? Sinasabi niya na ang Diyos na ito, ang aking pastol, ang aking pastol ng bawat mananampalataya. Sa isang banda, pwede natin sabihin, kung ang Diyos ang ating pastol, tingnan natin tayo ba ay nagiging tupa ng pastol na ito. Sa ganun natin tingnan, ang isang tupa ay meek and quiet, inoffensive, at silent before the shearer. Alam niyo po yung shearers, ang tupa po kasi every year tinatanggalan ng wool. So inaahit po yan. Ang isa pong tunay na tupa, pag yan ay hiniga niya ng kanyang shearer, hindi siya gumagalaw talaga. Samantalang, tingnan natin ngayon, yung batang maliit, sino may mga anak na maliliit na pinagupitan? Di ba yung unang-unang araw na pinagupitan, nagwawala yung bata. Pero ang sheep, hindi siya ganon. Talagang pag sinabi ng shearer niya, hiniga siya, titihaya lang talaga siya. At siya ay magpapaahit ng kanyang wool. At ganon din, kakaawa mong sabihin, ang sheep, pag siya ay kakatayin na, wala rin siyang imik. Hindi siya nagpapakatay tayo, ha? Sabi natin, pagkarap natin ng Diyos, o ng Diyos sa ating pastol, no? Maging sa mga panahon na parang feeling natin tayo ay lumo at lahat, meron tayong pastol na nahahawakan at pangahawakan. Kung sinasabi ni David na I shall not want, pwede ba natin sabihin na hindi ko gugustuhin ang mga bagay na kailangan ko at mabuti para sa akin. Sinasabi na David na ang lahat ng pangangailangan ko ay ibibigay na niya na sa ganoon na hindi na tayo manghihingi pa. No. The Lord is my shepherd, we shall then conclude that we shall not want anything that is really necessary and good for us. Mas malaki ang bagay na in-imply ng verse na ito kaysa in-express nito. Na hindi lang basta tayo binibigyan at supply ng bawat pangangailangan natin o sa lahat ng bagay na de-desire natin, kung hindi
Pag hindi ito binigay, pwede natin i-conclude na hindi ito para sa atin. Kasi I shall not want. Kung ito ibinigay, hindi pa ngayon ibibigay. At maaaring hindi rin ibibigay. Kasi nga, naniniwala tayo na kung ang Panginoon ng ating pastol, lahat ng kailangan natin ay ibibigay niya. Kung hindi ibibigay, sabihin kailangan. Mahirap matanggapin ito, syempre, sa mga pagkakataon na nahihirapan, napukulang, challenge, pero alam ng Panginoon kung ano mabuti para sa atin. Sinasabi rin na He makes me lie down in green pastures. Sinasabi na ang Panginoon, siya ang nagpapahiga o nagpapalatag sa kanyang mga tupa. Ang paglalatag na ito ay pinapakita na binibigyan niya tayo ng contentment sa ating mga isip. Ano man natin sitwasyon, ang ating mga kaluluwa ay at ease sa ating Panginoon sapagkat siya nilagay sa atin sa mga lugar na ito. Ano po ba ito mga green pastures na ito na nilalatag sa atin ng Panginoon? Ito po ang mga ordinances ng ating Panginoon. Ito po ay binibigay sa lahat ng mananampalataya. Ang Diyos na ito ay kasama ang pag-aaral ng salita, ang pagsamba, ang pakikipon, at ang panalangin. No? Huwag mo nating iisipin na tama lang, parang tama lang na basta lumampas sa mga bagay na ito. Ang bawat mananampalataya ay tinatawagan at sinasabihan na doon tayo humiga. Kasi pag nahihiga tayo, hindi mo tayo nahiga lang ng 30 minutes para ma-relax tayo na mabuti. Hindi po ba? Umaabot tayo ng 8 oras. 5 hanggang 8 oras. Sabihin, ganun katagal dapat. I-express natin ang pagtigil sa mga green pastures na ito, sa mga ordinansa na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At sinabi rin na He leads me to the living waters. Tingnan po natin na ang paglilid ng Panginoon ay ginagawa niya sa magitan ng kanyang probidensya at higit sa lahat sa magitan ng kanyang salita at ng kanyang espiritu. Tayo po ay aakayin ng Panginoon sa kabutihan sa pamamagitan ng mga express instruction mula sa kanyang salita. Hindi man natin kailangang hulaan. Ano kaya gawin ng Panginoon para sa akin? May mga bagay na maliwanag, may mga bagay na eksakto. Sundin natin ang mga bagay na ito. Sabi nga, He leads them by His providence, by His word, by His Spirit. He makes everything turn out for our good. He disposes our affections and actions according to His command. He directs our eyes, our ways, and our hearts into His love. Ganon din, He leads us in the paths of righteousness. Ito yung mga path of righteousness. Ito yung mga bagay na sana inaasahan sa bawat isa na kung saan ito yung dinedesire talaga natin. Nawa, Panginoon, dito mo ko dalhin. Huwag mo kong dalhin sa iba. At sana hindi lamang yung basta dalhin tayo ng Panginoon doon, kundi siya rin ang gagawa ng parang para tayo mag-abide at tumigil doon sa mga paths of righteousness. The way of duty is the truly pleasant way. It is the work of righteousness that is peace. Sabi natin, in these paths we cannot walk unless God leads us into them. We cannot sustain to be there unless God sustains us to be there. But, whenever we do go astray, as sheep, sinabi rin ng Panginoon, basahin po natin, Psalm 23, sabi niya, verse 3, He restores my soul. Ibig sabihin sa mga pagkakataon na tayo ay parang nawawala o lumalayo sa mga paths na ito, siya rin ang nagre-restore sa atin. Pabalik doon sa ways of righteousness. Sabi nga, God may suffer us into sin. May mga pagkakataon na tayo nagkakasala, nagkakamali, nagtatanong, pero God will not suffer us to lie.
on our sins. Hindi niya hayaan na tayo ay tumigil at manatili sa kasalanan. Kung papatuloy natin, sinabi ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death. Sa aking palagay, at maliwanag naman siguro na ito yung mga pagkakataon na si David ay akala niya siya ay mamamatay na sapagkat tinutog sa Saul. Pwede natin sabihin na sa mga pagkakataon, sana, wala pa naman sana sa atin dito, na tayo ay darating sa panahon na tayo ay malapit na sa kamatayan, kaya natin sabihin, I will fear no evil. Bakit ba natin kayang sabihin that I will fear no evil? Kasi ang sabi, tingnan natin mabuti, even though I walk through the valley of the shadow of death. Yung shadow, wala namang masama sa shadow. Sabi nga nila, hindi ka naman pwedeng tuklawin ng shadow ng ahas. Hindi ka na pwedeng sugatan ng shadow ng sword. But then again, death is a terrible word for us to hear. Sabi nga ni Pastor, naalala ko, death respects no one. Walang nire-respeto ang kamatayan. Sa itong bagay na ayaw nating marinig, kung maaari, syempre, ayaw sana nating dumating, pero darating tayo doon. Walang taong pwedeng kumawala rito. Kung baga ba sa army, hindi ka pwedeng hindi magpa-enlist. Talagang may enlist ka sa kamatayan. Pero bilang Kristiyano, naniniwala tayo na ang shadow of death is there's no inherently evil in it. No? At ang sabi ni David, even though I walk, lalakaran natin ang bagay na ito nang may kasiguruhan. Dahil sabi niya, for you are with me. We will walk through it, not being chased out of the world like the wicked. Hindi tayo parang hinahabol ng kasamaan o ng kaaway, kundi naglalakad tayo rito papunta roon sa ating Panginoon. At ang sabi, we are looking forward to what is on the other side, which is our Lord and Savior, Jesus Christ. Dahil walang evil sa kamatayan na sa child of God, it cannot separate us from the love of God Himself. Our good shepherd will not only conduct, kumbaga ba, hindi lang niya tayo basta akayin, but siya mismo ang magko-convoy sa atin to the valley of death. Pag tayo ay natatakot, nandiyan siya para tayo ay comfort. Ang kanyang salita at ang kanyang spirit will comfort us pagkat tayo ay kilala niya. At pagpapatuloy natin sinasabi, you prepare a table before me. Pag sinabi ka ng table, naniniwala ako na hindi lang basta lamesa na ganito na walang laman. Pag sinabing table, nandun lahat. May pagkain, may inumin, may kubyertos, lahat ng kailangan ng bawat isa para sa pagkapatuloy ng buhay. No? God has provided for us all things pertaining both to life and goodness. All things requisite, both for body and soul, for time and eternity. At sa kaulihulihan, sinabi niya, surely goodness and mercy shall follow me. Kung titingnan natin sa verse 1, sabi niya, I will not fear. Pero sabi niya rito, baliktad. Mas positive. Sabi niya, surely. He speaks more positively, more comprehensively, saying, surely goodness and mercy shall follow him all the days of his life. Ngayon, kaya niyang sabihin confidently, na ang favor ng Panginoon ay magiging continuous. Siya ay sigurado sa promises ng ating Panginoon para sa Kanya, pagkat naniniwala siya ng Diyos na ito, ang Diyos ng katotohanan. At kilala natin ng Diyos na ito. Ito yung Diyos na pinapaniwalaan ng bawat isa. Kaya dapat ganun din tayo. Naniniwala tayo sa pangako ng Panginoon. Naniniwala tayo na magiging constant and continuous. Pagka sinabi niya, all the days of my life. Wala raw araw na hindi, kumbaga ba, kung darating ang araw bukas may goodness pa rin. Walang araw na walang goodness, walang mercy, until the very day and our last day. Sa huli, sinasabi,
David, and I shall dwell in the house of the Lord forever. David has determined to cling to God and to his duty as to a covenant. Tayo rin, tinawag din tayo, we must dwell in the house as servants and to serve Him forever. Siyempre, sabi nga ni Pastor, lagi, ito ay para lamang sa mga sheep at sa mga taong kumikilalang ang Panginoon ng kanyang shepherd. Kung hindi ka, alam mo na hindi ka pa nagtitiwala sa Panginoon bilang iyang kanyang shepherd, hindi ito para sa iyo. Ito ay para lamang sa mga sheep ng ating Panginoon. Lumapit ka kay Kristo para makasama ka sa kanyang pool. Maraming salamat.